Hello, syempre magandang umaga muna sa mga mahal ng kabarangay sa ibang-ibang ahensya ng gobyerno at sangguniang panlusod. Pangunulo po ni Vice David, magandang umaga po at mga kasama kong kagawad. Ako po pala si Kagawad Dailani, representative po ng Muslim Compound. Itatanong ko lang po sana kung ano pong status ng lupa namin na pagmamayari po ni Kagawad Al Santos. Okay. Magandang umaga po. Nakaupo lang? Di nakaupo. Yung pong sa pag-aasikaso po natin, nung bilihan ng lupa, dun po sa Muslim Compound, hindi lang po, meron lang kailangang masubmit na dokumento yung pamilya nila Kagawad Al. Kasi po, nakapangalan pa yun sa mga magulang nila. Meron po tayong tinatawag na extrajudicial settlement para po lahat po sila ay may karapatan na pumirma para bayaran po sila ng city government. So, nandun na po tayo sa ganung stage. Siguro mga in a few weeks na kumuha na rin po sila ng lawyer nila para gagawa ng kanilang extrajudicial. Siguro kung January ngayon, by February po, pwede po ulit kayong mag-follow up sa LMRO para po malaman nyo kung nakompleto na nila yung documents na sinabit nila. Okay? Alright, so sa ngayon po, bigyan po natin ng chance na magsalita po ang ating ang nagpasimula ng programang ito. Siya po ay isang atleta, ang family man at public servant. Ang kanyang may bahay ay ang napakagandang si Miss Mikey Kawangko Jaworski at ang ama ng tatlong anak na si gwapo niya na si Robbie, Rafael at Renzo. Para sa mga Pasigueño, siya ang kinikilala bilang kampyon ng mabuting paggogobyerno na tumitindi sa paglaban sa korupsyon. Siya rin po ang katuwang at kakampi ni Mayor Digo Soto sa pagsusulong ng mga makabuluhang reforma sa ating lungsod. Sa kasalukuyan, siya ang presiding officer ng ika-11 Sangguniang Panglungsod ng Pasig, ang tao sa lingkod ng talakayan na ito na kung saan ang konseho ang bababa sa tao. Mga Pasigueño, ang ating ipinagmamalaki, ang kakampi ng pag-asa, Vice Mayor Dudut Jaworski. Salamat. Kala ko nakalimutan na ako pabatiin eh. Upo po kayo. Magandang umaga sa ating lahat. Siyempre, unahin natin ating barangay captain, Kapitana Iya. Thank you po sa inyong pag-asista sa put together nitong programa natin sa inyong barangay, sa ating mga kagawad. Ganun din, maraming salamat ating mga kaibigan dito sa barangay Santo Tomas. Siyempre, nais ko rin batiin ang ating mga kasama sa konseho, ang aking mga masisipag na mga konsihal na ako kailangan ko pong iparating sa inyo na ang ating set ng councilors dito sa 11 Sanggunian talaga naman pong maipagmamalaki natin silang lahat dahil talagang hardworking ang ating mga councilors. So mula po sa ating bagong elect na ABC, Kapitan Ambo Alba, palakpan po natin. Siyempre, ang ating batikan na konsihal mula po sa Barangay Bambang, Councilor Reggie Valderrama. Of course, Chairman ng Environment, ang ating mabait na kaibigan, Councilor Kiko Rustia. Siyempre, dito rin si Councilor Simon Romulo Tantoco, palakpan natin. Of course, ang ating Majority Floor Leader na si Councilor Volta de los Santos. Unfortunately, naka-lead po yung dalawa nating ibang konsihal na si Councilor Pau Santiago at si Councilor Eric Gonzalez, kaya hindi po sila makakarating ngayong hapon. Nais ko rin muna pasalamatan at batiin ang ating mga ahensya ng ating mga iba't ibang departamento sa City Hall. Maraming salamat sa inyong pagpunta dito. Mula sa engineering, sa health, sa PPMO, sa Wamo, sa lahat ng ibang mga hindi ko pa nababati. Senior natin, dito rin.
Siyempre, government agencies natin na national, dito rin ang MMDA. Andito rin po ang ating mga kaibigan sa Meralco. Alam ko maraming issue tayo minsan sa mga poste, lalo na. No? Kaya nandito po sila. Of course, ang ating land asset management, ay Attorney Malu. Thank you po for your presence here. At sa lahat ng ibang hindi ko po nababate, maraming salamat. Ang ating sanggunian sa Secretariat, nandito po sa Attorney Nick, nandito rin. Sa inyong lahat, ibang member, thank you po sa inyong oras sa pagpunta dito. Explain ko lang ng konti, no, itong ating pagpunta o pagbaba sa inyo, pag-arap sa inyo bilang isang sanggunian. Ito po ay isang campaign promise kasi sinabi ko po nung kampanya na ibababa ko po ang council sa tao at ito na po yun. So sa mga kaibigan na natin na nandito, katulad po nasabi ng inyong masipag na barangay captain, kung meron po kayong mga issues, concerns, no? Lalong-lalo na hindi lang po yung maliliit na concern para sa ating komunidad, pero yung mga major concerns na kailangan po ng pulisya at direksyon ng ating sanggunian, iyan po ay mga mahalagang mailabas natin, no, dito sa ating pagpupulong na ito. Higit dyan, meron na po tayong nakuha ng mga preliminary na mga issues, no? Mula po sa number 1 dito, dumi ng aso. Alam nyo, dyan ho tayo mag-umpisa kasi ito ay talaga naman pagkasama namin si Kapitan, kasama namin yung mga kagawad ninyo at kami nag-iikot dito sa Barangay Santo Tomas. Isa sa pinakamalakang complaint ng ating mga may bahay dito ay ang pagkalat ng dumi ng aso. Tama ho ba? Ang tanong, sino ba may-ari ng aso? Tao din. Alam nyo mga kaibigan, isang taong kalahati na po akong vice mayor ninyo. Mula sa unang pag-ikot at pagbaba namin sa taong bayan, ang unang complaint sa amin, dumi ng aso. At palagi ko po sinasabi, kung meron kasi daw dapat may ordinansa at kailangan maimplementa. Mga kaibigan, alam nyo ako, mahal kong lungsod natin. Pumunta kayo sa aming lugar. Pumunta kayo sa aming lugar. Tignan ninyo kung may dumi ng aso. Ang dami kong aso, 7 aso ko sa bahay. Lumalabas ng kalye, pero sila'y nakatali. Pag sila'y dumumi, pinupulot namin. Wala kayong makikita kahit isang dumi sa aming lugar. Bakit? Kasi kami, binirespeto namin ang aming kapitbahay. May malasakit kami sa aming kapitbahay. Nagmamahal naman kami sa loob ng aming komunidad. Kaya kung gusto natin malinis ang ating lugar, kailangan tayo mismo magkaroon ng disiplina. Pumunta kayo sa Marikina. Naumpisan po ito ni Bayani Fernando, sumalangit nawa. Ulitin ko po ito. Nung araw ang Marikina, madumi, magulo sa Pasig. Sobra. Anong sinabi ni Bayani Fernando? Kailangan tayo magmalasakit sa ating lungsod. Kailangan mahalin natin ang ating lungsod. Kasi kahit anong gawin natin, hindi natin pwede iasa lahat sa pamahalaan. Tayo mismo kailangan maging solusyon ng problema natin. Pero isipin po ninyo, 10,000 ng empleyado ng ating City Hall. Pero alam nyo kung ilan na tayo dito sa Pasig? 1 milyon na po ang populasyon natin. Napakarami po namin. Sa dami ng problema namin sa City Hall, pati ba naman tumi ng aso, kami pa ang gagawa ng paraan? Kaya ako po'y makikiusap sa ating lahat. Ang unang hakbang para maging isang tunay na progresibong lungsod ang ating mahal na bayan ng Pasig ay dapat tayo mismo maging bahagi ng solusyon na yan. Tumingin po tayo sa salamin at sabihin natin, I want to be part of the solution, not the problem. So, mga kaibigan, ulitin ko, kapag iikot namin sa dumi ng aso, lahat ng homeowners, hinihingan ko ng listahan para ma-implementa ang ating ordinansa dahil yan ay may multa. 500, 1,000, 2,000. Oh, itong problema ko. 1 taon kalahati na ako humingi ng listahan, kahit isa wala pa akong nakukuha. Kasi ang mga homeowners, takot din na yung mga residents magagalit sa kanila, kapitbahay nila. Pero hindi naman nila kayang pagsabihan na kailangan pag lumabas yung aso mo, dapat nakatali at dapat pinupulot ninyo ang dumi ng aso ninyo. Isa pa,
Problema, drainage, baha. Araw-araw din kami. Galing kami bagong ilog kanina. Pagbukas ng drainage, anong laman ng drainage? Plastic, bote, balat ng candy. Sino pong nagtatapon nun sa inyong mga komunidad? Hindi ba tayo din? Mga anak din natin. Pag kami ay nagko-caucus at may kasamang mga bata, pag may nagbigay ng candy, pagkatapos ng caucus, ang candy, ang balat ng candy nasaan? Nasa sahig, nasa lupa. Sa ibang bansa, katulad ng Japan, pag sila ay kumain ng candy, wala kayong makikitang basuran sa labas. Pinupulsa nila, inuuwi nila sa bahay, doon nila tinatapon. Bakit? Kasi tinuruan sila ng disiplina. At tumatak yan mula sa pagkabata hanggang sa pagkatanda. Pero dito sa atin, ang problema, pag dumating ang oras ng basura at hindi umabot yung inyong mga basura, aabutan si Neneng ng 5 piso, 10 piso, itapon mo na lang kung saan. Tama mo ba yan? Alam niyo nangyayari yan. Kaya pag tayo umiikot, napakadaming kalat sa lungsod ng Pasig. Ano sabi sa amin ng ibang residente? Vice, sana araw-araw may offline tayo dito. Sabi ko, bakit to? Kasi pag may offline, yung mga motor, hindi nakapalandra kung saan-saan. Yung basura, tinatago, dinilinis. Pag alis ninyo, madumi na ulit. Ngayon, mga kaibigan, ba't ako ganito magsalita? Napakabilis po ng panahon. Napakabilis ng panahon. Kung nais natin makita magbagong ating lungsod, kailangan pong pagbabago manggaling sa atin din. Hindi lang po sa ating mga leader. Napakaswerte natin, meron tayong leader na katulad ni Mayor Vico na siya nagbibigay ng inspirasyon para mabago ang ating pamahalaan. At umpisa na natin yan. Ako proud ako sa mga kasama natin sa konseho. Bakit? Ngayon, bago sila magpasa ng isang ordinansa o resolusyon, nagpapahiring sila, nagpapatawag sila ng resource speakers. Nagtatanong sila sa taong bayan kung tama ba itong ginagawa natin. Ngayon lang po ginagawa yan. Po natin ng tao para ma-dinig namin ang inyong mga hinaing at ang inyong mga pangangailangan. Para sa ganoon, mas maging epektibo kami mga leader sa inyong pinagkatwalaan sa amin na posisyon. Kaya yung iba naman ng mga concern natin, mula po sa mga rehabilitation, ng drainage, hanggang sa mga asphalting ng E-Santos, for example, lahat po yan pwede ho natin i-program. Ngayon, bakit yung importante mapag-usapan natin itong mga program na ito? Ganito po ang sistema ng ating pamahalaan. Pag meron kayong major na construction requirement o request sa ating pamahalaan, hindi maaari na bukas gagawin na. Pag minor, pwede. Pero pag major upgrading ng drainage, for example, number 1 dyan, kailangan ang pagmamayari ng lupa na yan ay ang pamahalaan. So kung common area yan, daanan yan o road, kailangan po yan ay i-donate sa ating pamahalaan. Pag hindi po nakadonate yan, nare-red flag po kami ng COA. At kami po ay kakasuhan. So yun ang number 1. Once ngayon, yan ay donated at pagmamayari ng gobyerno, pwede ho natin i-upgrade ang drainage, pwede ho natin pa-asfalto, pwede ho natin pa-konkreto, pwede natin lagyan ng street lighting. Yan po yung kailangan natin maintindihan, okay? Number 1. Number 2, pag nag-request kayo ngayon, kailangan po natin, according sa ating local government code, kailangan po natin i-program yan. Paano natin ito program? Ipapasok po natin yan sa Annual Investment Program na tinatawag AIP for the following year. So ang AIP ngayon, yan po ang pinagbabasihan ng budget for the next year. So kung meron kayong request ngayon, malamang yan next year pa may papasok. Pero pag nagkaroon kami ng pagkakataon na may konting sobrang pondo ang ating lokal na pamahalaan, pwede rin natin isabay sa tinatawag na supplemental budget. Okay? So once naman na ipasok sa AIP, saka natin mababudgetan ng ating sanggunian. So, yan po, yan ang proseso. Tapos dadaan po yan sa meeting, etc. Okay? Malinaw. So, para mapaganda lalo ang ating programa, siguro mag-umpisa na tayo sa ating mga katanungan. Pero request ko lang po, yung mga tanong natin, medyo iksian natin ng konti para sa ganoon mas marami po ang makatanong. Okay? Muli po, good morning sa ating lahat. Thank you po.
Okay, maraming salamat, Vice Mayor Dogot Jaworski. Okay, mga kasama, tuloy na po natin ang ating mga katanungan. Meron pong katanungan dito si Madam Imelda Herrera muna. Ayan. Sabihin ang pangalan at Magandang umaga po sa buong City Council. Ako po si Imelda Herrera, Vice President po ng Samahang Villarosa ng Santo Tomas. I-request lang po namin ng Samahang Villarosa yung ilaw po sa court, sa basketball court po ng Villarosa. Kasi, dati po kasi malinaw po yung nakalagay doon. Ang sabi nila, sabi po ng barangay, pinasok ng tubig. Pinalitan po. Lalo pong lumabo. Hindi po magkakitaan sa court pagdating ng gabi, pag naglalaro po yung mga bata. Kaya kung po pwede po sana, i-request po sana namin na palitan ng mga yung ilaw. Mahinaw yung bumbilya na nakakabit. Yes po. Sobrang dilim po, lalo na po sa gabi. Sa ating engineering, baka meron kayong ilaw na medyo maliwaliwanag. Baka pwede nyo... yung medyo malakas palitan. po kasi 6 na poste po yun eh. Tatlo-tatlo. Oo. Okay, engineering, kaya, meron, available. Meron. Ha? Sige. Magpadala kayo ng tao mamaya, baka pwede, silipin nyo na, palitan nyo na yung ilaw. 6 na piraso lang naman. Pag walang ilaw, kami na lang ni Councilor Simon bibili ng ilaw para sa inyo. Okay, sige po. Maraming salamat po. Bye. okay, may solusyon na agad. O yan ay maintenance natin. Si Melvin. Puntahan mo na sa Villarosa. Ha? Tanungin mo kung anong detalye. Okay, next question please. Ito po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bangis po, Sorry po. at sa mga konsuhan po. Siguro, magpapakilala muna ako. Ako po si Edwin Magiba, Presidente and Chairman ng Sama-Sama sa Pagbabago ng mga Senior Citizens sa Pasig. As a member po din ako ng City Development Council, nakikita po tayo. Itong itutulog ko po sa inyo, more than 1 year na po. Alam na po ito nila Engineer Arta, tungkol po doon sa amin, sa kasada namin, sa Concha Lane. Magkasama po tayo ng vice nung magbisita ron, nung unang kasama natin si Mayor. 1 year na po yung problema namin. More than 1 year na po, Engineer. Siguro natatandaan niyo po ako, hindi na kilala. Hanggang ngayon po, hindi po nagagawa. Kasi po, kaya ko po kinocomplain ito, may namatay na po doon ng lepto. Dahil sa pag-umulan po doon, sa konting ulan, umando na po yung mga tubig, kawawa po yung mga bata. May namatay na po noon ng leptopyrosis. Alam na po yan ng Padang City Government. Hanggang ngayon po, hindi pa po naayos. More than 1 year na po natin napag-usapan yan. Kaya dumudulog po ako dito para isang gudi sa inyo. Kailan po magagawa, Engineer Arta? So yung drainage yan, drainage. Yes po. Anong kaya yun ulit? Concha Lane. Concha Lane. Naka-program na ba yan? Ha? Alam ko naipasok na yan ni Engineer Arta. Kailangan po ng yung maging city government yung daan. Di ba pa? Sino po ang gagawa para maging property po ng city government para maumpisahan? Lahat ng may-ari nung wala pong HOA sa amin eh. Ibig yung sabihin, Engineer, gagawa po kami ng petition, pipirma po yung lahat na nasa Concha Lane. Hindi ho. Ang kailangan ho, di pa may yung mga lote nyo, individual title na ba ho kayo? Meron daw may mga title at meron pang wala. Kasi karamihan po sa Villa San Juan, lang po ito, rights. Karamihan po dyan sa Villa San Juan, karamihan po rights and property.
Wala pong ano. May mga title, hindi po namin ayoko po mag-praise ng ganun no? Dapat yun, ang nakakaalam po, kung sino po, ang ibig ko lang pong malaman, sino po ang gagawa ng aksyon. Hindi ho pwede kunin ng gobyerno ang lupa kung meron ho siyang magmamayari. Ibig sabihin noon, kung private property siya, yung magmayari ng lupa, kasama ho yung road lot na yun, kailangan po i-subdivide at donate nila sa gobyerno. Sino po ang gagawa ng ganong program para pipirma na lang kami? Engineer, pwede po kayong gumawa ng program at kami na lang ang magpipirma. Magpapapirma po ako. Yung may-ari nga ho ng lupa. Yung may-ari ng lupa, kaso nga ho, meron dong mga may-ari. Pipirma naman po yun, wala problema. Ano po ba ang mga kailangan requirements para maging property ng city government? Hindi tayo nagkakaintindihan. Ibig po magkaroon ng guidelines. Hindi tayo nagkakaintindihan. Ang may-ari ng lupa, ang pinag-uusapan natin, road lot or alleyway. Ali po, isang mahaba po yun O kaya nga ho, so yung either road lot o alleyway na yan, kasi nga kaya ako nga tinatanong kung merong mga individual title na kayo, kasi pag meron po yung subdivision plan, kasama ho dun sa subdivision na yun, yung common areas o yung mga alleyways o road lots. Ang yan po ay naka-separate at usually yan, ang pagmamayari niyan nasa developer. Okay po, Vice, may kanya-kanya na may property daw, matagal na, more than 30 years na Una, nagawa yan ng city government noong panahon na nakaraang administrasyon. Ngayon po, lumalabas pala, may problema na kailangan maging owner ng city government. Di po ba, Engineer Arta? Ngayon, ang tanong ko, para sa maayos sa assessors, sino po ang gagawa ng ano? Kailangan ko ng requirement para maging guidelines namin kung ano po ang aming gagawin. Wala po Andyan si Atty. Malu. Ayun po. Atty. Malu, baka pwede. Puntahan niyo na lang si Atty. Malu sa 8th floor. Sige po. Maraming salamat po, Vice. Thank you po. Okay. Kasi yun talaga isang problema. Marami ho nagre-request na pagawa yung mga drainage. Hindi ho namin magawa. Explain ko lang bakit. Yes, totoo, nung araw madali, maluwag. Pag nag-request ng drainage, kayang ipagawa. Ang problema ho, itong nakaraang mga dekada, inabuso ng mga politiko. Bakit? Ang pinapagawa nung nakaupo, yung sarili nilang pagmamayari na lupa. So sarili nilang bahay, sarili nilang lupa, ginagawa. Lighting, pinasmento. Yung mama ng politiko, anong ginawa ng ating pamahalaan? Ang COA, sinabi nila, bawal na yan. Pag pinagawa ng politiko sa private, makukulong kayo. Natanggalo sa pwesto ang barangay captain ng Manggahan dahil siya ay kagawad noon. May kaso ngayon sila sa ombudsman. Yung dati taon yun, 2016 yata, na kaso. Bakit? Nagpagawa sila ng isang court, 1 million lang Hindi sila nagpagawa ng bago, nag-innovate lang sila ng isang court sa isang village sa loob ng Manggahan. Nagpa-repair sila ng mga bubong, kung ano, hindi naman nila nanakaw yung pera. Pero tinanggal sila sa pwesto dahil gumamit sila ng pera ng gobyerno sa private property, hindi donate ng homeowners sa ating lungsod. Kaya po kahit anong gusto namin gastusin yung pera para sa inyo, upgrade man yan, hindi ho namin pwedeng magawa dahil kami po ay makukulong. So sana maintindihan po ninyo yun. Yun lang po, kung meron ho kayong ganyan na problema, andyan po yung land asset management natin, tulungan ko kayo para mailipat yung property na yan o common areas sa ating pamahalaan. Okay? Next question please. Okay. Okay. Ito pala, si Kagawad Obet po. Yes, Kagawad. Magandang umaga po, Vice, no? Bago ako magtanong, Vice, meron lang. Bigyan ko lang din yung susugan yun sa deed of donation. Una, natutuwa kami sa pamalang barangay dahil ang ating proyekto ay ongoing, lalo na yung dry stand pipe. No? Sabi nga raw, hindi magagawa din na dahil hindi nabigyan ng deed of donation o hindi nakagawa ang landowner. Pero sa kasalukuyan po sa ating barangay, ay meron pong ginagawang mga dry stand pipe na gawa ng lokal na pamahalaan na kung saan po ngayon ay hinuhukay, isinasaayos, nagpapasalamat po kami ron. At katanungan dito, wala pang deed of donation, pumasok ang government project, bakit hindi magawa ang drainage? Bakit po ang dry stand pipe nagagawa sa kasalukuyan?
Kasi ang dry standpipe, pag pinuntahan ng tawag dito, ng COA at sinabi bawal dyan, pwede namin bunutin at iuwi at ilipat. Ang drainage, pag pinagawa mo na sa private, andyan na yan, yung improvement na yan will stay, kami po makakasuhan. Yun ang problema dyan. So, gano'n ang huhugutin pala yung tubo ko sakaling magreklamo ang COA. Okay, thank you po. Ang karagdagang tanong lang ngayon, Vice, gusto ko sana malaman kung ang Sangguniang Bayan ay may ginagawang solusyon sa suliranin sa ating dalawang lokal na ospital na kung saan ang problema doon ay espasyo. Marami po mga kababayan natin nakararanas ng hindi pagtanggap sa kakulangan ng espasyo sa ating dalawang pampublikong ospital. Sana po ay magkaroon ng solusyon ang ating emergency room na kung saan ay kailangan ng ating mga kababayan sa Lungsod ng Pasig. Ang napaganda ng tanong mo. Dalawa po ang ating ospital, no? Pagmamayari ng ating lokal na pamahalaan. Yung PCGH, andyan sa Barangay Maybunga, at yung isa, kapitbahay lang natin, Child's Hope, no? At present, yung Child's Hope natin, naglaan na po ng pondo ang ating sanggunian, mahigit 300 milyon para i-upgrade ang ating Child's Hope Hospital, maging General Hospital na rin siya, no? So yan po isang paraan nakikita natin. Pangalawa, ang PCGH po, tuloy-tuloy po yung ating upgrading. Katulad po nung last week, pinuntahan po namin, 2 bagong building ang naitayo, no? Para sa Pasig City General Hospital para sa karagdagang benepisyo ng ating mga pasyente sa Pasig. Ang problema lang ho talaga sa PCGH dahil yan ay located sa boundary ng ating lungsod sa Maybunga. Ang kapitbahay po natin pagtawid mo ay kainta na. So ang Pasig City General Hospital, pati po yung mga taga-kainta at sa Rizal, Rizal Province, ay dyan po sila nagpapagamot. Hindi naman ho pwede, bawal ho sa ating batas na magpauwi ng mga pasyente na nangangailangan o tumanggi sa mga pasyente na nangangailangan kung hindi sila taga-Pasig. Kaya minsan talagang napupuno ang ating ospital dahil nga dun sa magandang facilities natin, nakikinabang pati yung mga kapitbahay natin na mga bayan. Ayan, guys, salamat. At at least alam namin. Si Councilor Bolta.